Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Oy, magandang hapon. Naku, masiglang-masigla kayo. Diyan kayo magaling. Pagka mayroong pagkain. Wala, talo kayo, talo. Kasi anniversary ng Wish 1075. Sila may anniversary, hindi kayo. Tuwan-tuwa naman kayo, di man lang kayo binigyan ng cake. Talaga naman. Ang dami-dami nilang umuulan doon ng ano. Hindi kayo, dapat agulog kayo doon sa wishing well nila. Sabi, cake naman dyan. Pa-Daniels naman kayo dyan. Talagang, wala si Cathy, nakainom ng ano eh. Mukhang nasaksakan ng pampamanhid eh. Wala kahapon, wala nangyari, di ba? Walang nangyari. Talaga naman, Miss Cathy Javier. Di pala, Mrs. Cathy Gutierrez na. Wow! Di ba? Parang, wala lang. Tengang kawali. Ganyan lang. Magandang hapon po, mga kasambahay. At balik tayo sa serbisyo publiko. Siyempre, 4:41 na ng hapon dahil nahuli ho kami ng konti ng pasok kasi si Alex nagpalit pa ng camera. Kaya bawas na ng isang slice ng ano yan, ng cake na kakainin mo, ha? Oh no! Talagang medyo, ano ho ngayon, medyo makulimlim ba sa labas? Di naman. Hindi naman umuulan ngayon. Noong mga nakakaraang araw kasi, pauulan-ulan pagkahapon. Sabayan pa rin po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, napapanood sa UNTV, and pwede din tayo mapanood sa ating pong Facebook Live at sa ating live streaming sa untvweb.com. O pwede din kayo mag-install ng ating pong UNTV mobile application na pwedeng ma-download sa Google Play Store at yung mga Android users. Yun ang mga Apple user naman, pwede po kayong pumunta sa Apple App Store, yung mga iOS ang gamit. Ako po ang inyong Kuya Daniel Razon at bukas ay auno na. Oy, di ba no? Per months na. Sinong may sweldo ngayon? August 31 eh. Wala, panay iling-iling. Alam mo yung may mahirap minsan eh. Gahanap ng trabaho. Binigyan mo ng trabaho. Ang kasunod na hanapin, sweldo. Di ba? Binigyan mo na ng trabaho, gusto pa nang naghahanap pa ng sweldo. Yan. Tapos binigyan mo ng sweldo. Pagkatapos bigyan mo ng sweldo, maghahanap naman ng overtime. Oh no! Di ba? Ito si Pangyaw eh. Mabuti pa nung volunteer lang to si Pangyaw eh. Nung volunteer to si Pangyaw, hindi naghahanap ng sweldo. Volunteer eh. Di ba? Noon ngayong ginawa mo na, sige, kawawa ka naman Pangyaw eh. Gawin na kitang regular ka na. Nung ginawa mong regular, di nagkasweldo. Naghahanap na ng overtime. Di ba? Sabi, dati nga volunteer ako eh. Nga, nung volunteer ka, di ka naghahanap ng sweldo. Ngayon, na regular ka, binigyan ka ng sweldo, naghahanap ka pa ng overtime. Di ba mga ganun eh. Ganun talaga po minsan. Dati, ang gusto lang, black and white. Di ba? Nakapanood ng black and white. Gusto na color. Di ba? Nakakuha na ng color. May color TV na. Ang gusto na ngayon, LED. Nagkaroon ng LED. Gusto na ngayon, UHD. Alam niyo ba yung ultra high def? Wow! Nagkaroon ng ultra high def. Ayaw niya na ng ultra high def. Gusto niya ngayon 4K. Alam niyo na yung 4K? Di ba kayo nakakapanood sa 4K? Ang ganda ng 4K na video. Ang liwanag, talagang parang mahahawakan mo yung picture. Sabagay, gano'n naman eh. Kung minsan, ang nangyayari sa ating mga tao, nagiging mapaghangad tayo. Kaya dapat isipin din natin, magpasalamat tayo kung anong meron tayo ngayon at tayo po ay kagaya ngayon. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon para makapaglingkod ulit. Pasalamat tayo. At wag maging greedy. Masama yung greedy. Pagka ang tao greedy, alam mo yung bang parang gusto niya lahat kanya, akin. Mas maganda sa tao yung nagbibigay. Di ba? Sabi nga, mas mapalad yung nagbibigay kaysa sa
tumatanggap. Di ba? Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa 2035 ng Acts of the Apostles. Dapat kayo, sumaklolo kayo doon sa mga mahihina. Sabi ng Panginoong Jesus, siya rin may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya nga hiningi natin sa ating mga kaibigang abogado, kaibigang doktor, kahit isang araw lang, di ba? Oo. Hindi puro na lang 365 days. Laging may consultation fee. Maglibre naman tayo para dun sa mga kapuspalad nating mga kababayan. And September 1, loloobin ng Panginoon, meron po tayong free medical consultation. Ayan. Ang ating pong dermatologist, ito kasama natin at kasangga sa public service, si Dr. Mariel Villanueva. Pwede po kayo magsadya dito sa ating himpilan mula alas 4 pa lang ng hapon. Pwede na kayong kumonsulta hanggang alas 6 ng gabi. So yung may mga baktol, yung may mga kurikong, yung may mga dermatologist yan O di ba dermatologist, yung may mga buning hadhad o yung mga ganyan. Yan ang mga sakit ng yan ang mga sakit na mahihirap. Nakagaya natin. Pero pagka medyo in-elevate mo yan, nang medyo, ang may sakit niyan medyo may mayayaman, ayan ang tinatawag na skin disease. Yan. Yan ang mga ganyan, di ba? Skin disease. Pero sa amin, pag uwi mo sa amin, doon sa probinsya, ang tawag nila dyan ay kurikong. Ganun lang. Di ba? Iba-ibang klase pa yan. Sa kanila, meron tinatawag, sa atin, meron ang tawag dun sa amin sa Bulacan, buning baligtad. Ayan, di ba? Meron ding alipungang dapa. Nakita mo 'yun, ha? Meron ganyan, di ba? Pagka mahirap ang tawag nila baktol. Di ba? Yan baktol. Pagka sinabi nila body odor. Maganda pa rin ito. May body odor. Ganyan. Pagka medyo may skin disease. Ayan. Yan ang counterpart sa ating mga mahihirap ng mga bakokang, mga gano'n. Diba? Sama ng dating talagang tawag pa lang medyo masagwa na dating Ang personal niyo po makakausap yung ating dermatologist dyan po sa ating pong Action Center. At pwede niyo rin makausap din sila kung sakali na wala kayong panahon makapagsadya. Pwede po kayong tumawag sa ating mga linya ng telepono 442-6244 local 157. Bukod po sa kanya may makakasama din tayong abogado, of course. Araw-araw naman yan sa awa ng Panginoon mula sa ating pong UNTV Law Center. Yan. At open tayo Monday to Friday ang ating pong Action Center, UNTV Action Center, 8 ng umaga hanggang 5 o'clock. Pwede po kayong magsadya dito sa amin. O kaya tumawag din kayo sa ating mga telepono. Ang mga linya po natin 442-6254, 442-6255 and 442-6244 local 181. Hanapin lang po natin si Dayan at si Rome. Alamin muna natin ang ilan sa mga paunay balita at ilang mga patalastas sa araw na ito at 4:48 in the afternoon dito po sa ating serbisyong Kasambahay. Ito, silip na tayo. Nagsimula na pong pagdugtungin kagabi yung mga bagong riles ng Light Rail Transit o yung LRT Line 1 mula po Baclaran Station doon sa Pasay hanggang sa 5th Avenue Station sa Caloocan City. Ito pong rail replacement, bahagi po yan itong kanilang tinatawag na systematic upgrade nitong Light Rail Manila Corporation o LRMC. 3 oras po kada gabi tatrabahuhin yan ng kontraktor yung pagpapalit ng riles para hindi makaapekto sa operasyon ng LRT. Ang sinasabi ng LRMC Engineering Director Rudy Chansuico, malaki daw po maitutulungan yung pagpapalit ng riles na yan para maging maalwan ang biyahe ng ating mga commuter. Samantala po, sa oras na matapos ang proyekto na yan, inaasahan na iigsi na yung biyahe ng mga pasahero dahil mas pabibilisin na yung takbo ng mga tren. Ang original niyan kasi 40 kilometers per hour. Ang plano po ng LMRC, paabutin niya ng 60 kilometer per hour. Yan ang magiging takbo ng bawat tren. Naglabas na po ang Department of Transportation o yung DOTR ng mga standardized guidelines o panuntunan. Ito naman yung isang balita natin sa inyo, yung pagdeplane. Kaawa-awa naman kasi yung mga kababayan natin na
nakaipit doon sa loob ng eroplano, hindi pinapababa. O halimbawa, nagkaroon kayo ng delay, delayed kayo ng 4 na oras kayo sa loob ng eroplano. Kasi meron silang mga protocols daw dyan, etc. Procedures, safety procedures, kaya hindi nila basta pinapababa. Pero ngayon, meron na pong direktiba ang Department of Transportation para doon sa mga nagkakaroon ng delay sa kanilang mga paglipad o kaya pagbaba. Ang sinasabi ho ng DOTR spokesperson si Cherry Mercado, si Cherry kasama ko yan dati sa Channel 2. Tapos nalipat ng Channel 5 ngayon, nasa gobyerno na, spokesperson na po ng Department of Transportation. Magsisimula daw po yung deplaning procedures pagkatapos halimbawa nagkaroon ng 2 oras na delay sa tarmac. Dapat din daw makipag-coordinate yung pilot in command sa mga airport authorities para bigyan sila ng pagkakataon yung mga pasahero na makababa na ng eroplano. At matapos po makababa ng eroplano yung mga pasahero, kinakailangan na bigyan din ng airline ng update ang mga ito doon sa status ng kanilang flight, kung yan ba'y delayed lang talaga o tuluyan na bang yan ay makakansela. At maharap daw po sa kaukulang parusa ang lahat ng mga kumpanyang lalabag sa inilabas na guidelines na yan. Magiging epektibo po ang standardized guidelines 15 araw matapos po yan na maisa publiko. Yan na. Kasi kami, nadi-delay din kami. So, napakahirap. Sakit sa katawan yan. Ito naman, may balita ho tayo na mag-aangkat ng Pilipinas ng 250,000 metric tons ng bigas para po ipandagdag sa reserba ng pamahalaan para sa mga susunod na buwan. At kaugnay po niya na nagsagawa ng bidding ang National Food Authority kasama po ang bansang Thailand at Vietnam na dati nang pinag-aangkatan ng bigas ng Pilipinas sa pamamagitan po ng government-to-government procurement. Aabot po ng $435 kada metric tons ang halaga ng reference price ng gobyerno, kaya tinataya pong nasa halos 5 bilyong piso lang naman ang kabuuang halaga ng i-import na bigas. Una na pong umangkat ng 500,000 metric tons ng bigas ang ating bansa noong Abril para punuan yung iniwang pinsala nito pong El Nino phenomenon noong nakaraang tag-araw. Sa ngayon ho ay meron ng 13.5 million bags ang NFAs. Ang NFA dyan ho sa warehouse. Yan po ay ang sinasabi na tatagal lang yan mga hanggang 21 days. Ayan ha. So yan ho yung ilang mga balita at ilang mga paalala natin para sa araw na ito. Abangan nyo po ang magiging development ng mga balitang yan sa Ito Ang Balita. Yan, mamaya with Attorney Reggie Tongol, with Angela Lagunsad and Monica Veralio. Kung meron po kayong mga gustong itanong sa ating guest naman, mamaya ang makakasama ho natin mula sa Juvenile Justice Welfare Council. Pwede kayong mag-post sa atin pong social media accounts, facebook.com/Serbisyong Kasambahay, ang ating naman Twitter at UNTV_SK. Ang ating email, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Diyan lang ho kayo. Wala na maglilipat. Okay na. Diyan na lang. Diyan na lang. Pagka ganitong mga oras, yung mga remote control nyo, itago muna ninyo. Doon sa baul. Walang maglilipat. Sige, pagka naglipat kayo, wala na, di nyo na kami papanood, di ba? Lipat na kayo. Huwag na, dito na lang. Salo-salo naman tayo. Kung hindi kayo yung tutulungan, di kayo naman ang tumulong. Kung hindi na kayo tutulungan at hindi rin kayo tutulong, di manood na lang kayo. Diba? 4:54, wala po kanis. Babalik po ang Serbisyong Kasambahay! Balik, Serbisyong Kasambahay po tayo, 4:57 o make it 58 in the afternoon sa mga nagtatama ng relo, sa mga wala pang relo, sa mga talagang hindi nagre-relo. Kasi hindi ako masyadong nagre-relo. Maliban na lang kung pinapahiram ako ni Porky. Si Porky kasi pinapahiram ako araw-araw ng relo, kaya iba-iba ang relo ko. Oo, sabi ni Porky, "Kuya, suot mo muna to bago ko ibenta." Ganun. Ganun ang ano niya, ginagawa niyang kaya lang pagkalipas ng 3 araw, tumitigil na ang kanyang relo. Sabi ko, "Ba't ganyan tumitigil relo mo?"
kuya naman, ang binili mo stopwatch. Okay, wala na akong masabi dyan. Oh, Talaga no. stopwatch pala. Ay, eto, nakakalungkot man malaman, alam nyo marami pong mga minor de edad na sinasabing nasasangkot nga sa iba't ibang mga krimen. Pero ang sinasabi ho under Republic Act 9344 as amended nitong RA 10630, hindi pwedeng ikulong ang bata. O kaya may mga bata ngayon kinakasangkapan sa iba't ibang krimen. Alam mo nyo yung isang nahuli namin? Yung karnaper, pinabuksan niya, sinungkit niya yung bintana. Tapos yung bata ipinasok niya doon sa loob ng sasakyan para siyang magbukas noong auto. O minsan naman, yung bata, alam niyo yung daanan ng aso? Yung daanan ng aso sa bahay, 'di ba, no? Sa US basically maraming ganyan, yung parang nakakalabas lang na ganoon, ano, yung doon sa maliit sa pinapasok doon yung bata. Tapos papasungkit na yung ano. Papabuksan yung bahay, papasok ngayon. Ginagawang mga kasangkapan ng mga masasamang loob. Yung masarap pagbabatukan ng mga ganun no? Minsan mga magulang pa gumagawa. Hindi mo naman mga salbahing mga magulang, tinuturuan pa ng kalokohan yung mga anak nila. Pero yan o sinasabi, ang dapat ho kasi sa kanila, pag nahuhuli sila, nakahiwalay sila dun sa mga regular offenders. At dapat mabigyan sila ng kanilang pansamantalang matitirhan kung saan magagawa naman yung rehabilitation para sa kanila. Kaya po, itinaguyod naman ang ating pamahalaan. Ito pong tinatawag na Bahay Pag-asa Project. Ito ho'y isang 24-hour child caring institution na kumbaga nagsisilbing bahay nung mga bata na nagiging offender. Ano, yung mga meron silang nalabag na batas. Ang tawag ho nila kasi dyan, yan yung Children in Conflict with the Law o CICL. Yan hong Bahay Pag-asa, ito ho pinangangasiwaan yan ng mga social worker, meron din ho dyan mga psychologist, meron ho dyan yung mga mental health professionals, meron din naman dyan mga medical doctor, meron din mga guidance counselor na yung sa pagtuturo sa edukasyon, ano? At meron mga miyembro po ng Barangay Council for the Protection of Children. Yung tawag nila dyan ay BCPC. Ngayong hapon ho, alamin natin ang iba't ibang mga nakasasakop dito sa regulasyon ng Bahay Pag-asa. Ano ba yung process na ginagawa nila para ma-rehabilitate yung mga minor de edad na nagkakaroon ng conflict sa ating batas. Kasama ho natin ang ating long-time friend at partner sa public service. Medyo matagal din kami hindi nagkita. Pero ganun pa rin siya, public service pa rin ang kanyang ginagawa. Si Attorney Patricia Claire Oco, Executive Director po ng Juvenile Justice Welfare Council. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Kuya Dan, and it's nice to see you again. Yeah, my pleasure. And I'm so happy to see you again as well. You did not change much. Talagang ano pa rin, ganun pa rin. Slim pa rin at busy pa rin sa public service. At konsumido pa rin kayo siguro sa mga problema ng ating mga kabataan. But just to give us, ano ho ba ang ngayon ay pinagkakaabalahan ninyo dito sa atin pong kampanya, lalo na yung pangangalaga sa mga children in conflict with the law? Well, marami tayong proyekto ngayon, Kuya Dan. Dahil marami pa tayong kailangan gawin tungkol sa pagpapatupad nitong batas na ito. Dahil ang talagang pinofocus natin ay yung full implementation of the law. Actually, yun nga yung isa sa mga tinatanong nila ngayon na dahil ang mga minor de edad daw ay ginagamit ng mga sindikato para sa para mag-commit ng crime. So kaya kami talagang pinapaalam namin sa kanila kung ano talaga yung batas at paano yung proseso dito para hindi magamit itong mga batang ito. Pero positive din kayo dyan, ano? And you have proven it as well. Yes, na talagang oo. ginagamit ang mga bata ngayon, ano? Okay, yan naman ay hindi pa natin meron tayong mga anecdotal evidence patungkol dyan. Okay. Pero wala pa tayong talagang evidence-based na mga data na nagpapakita na talagang nagagamit sila. Pero definitely, valid po yung concern na yan na meron talagang mga nagagamit. At meron talagang mga children in conflict with the law. Of course. Oo. Meron talagang mga bata na nagkaroon ng suliranin sa batas. Yung naman, yung sa mga sindikato na nanggagamit, ang hinihikayat namin ng ating kapulisan, lalo na ngayon,
ang parang pinaka-primary natin ngayon o pinaka-priority ng ating administration ay pababain ng krimen dito sa Pilipinas. That's So, right. Mm. yes, supported natin yan. So, sana matigil natin itong mga sindikatong ito kasi kung wala yung mga sindikato, walang batang gagamitin. Ano ho ang pinapapil ninyo ngayon dito sa mga bata na ito na nagiging, kumbaga, biktima? Dahil we can consider them victims, Oo, ano? oo. Ngayon, kasi yung Juvenile Justice and Welfare Council, isa siyang council, interagency council na ang talagang Bumubuo. focus niya, binubuo siya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno Yes. para ma-ensure na proper yung implementation ng batas. So kasama dyan policy making, pagtuturo sa mga local government units na siya namang talagang nagpapatsupad ng batas na ito kung paano nila itupad ng tama ang batas. Dahil ang isang issue natin dyan, minsan, akala ng mga tao, pag ang bata ay nagkaroon ng suliranin sa batas, basta na lang siyang pakakawalan. Mali yung prosesong yun. Mali yun. Kasi ang batas natin, nagtatag talaga yan ng isang proseso kung paano mo tratuhin ang batang nagkaroon ng suliranin sa batas. Pero ang sinasabi lang ng 9344, ibahin mo yung pagtrato sa adults dahil iba ang bata. Dahil sa kanyang physical immaturity, sa kanyang mental immaturity, pag tinato mo siya na parang adult, hindi siya marirehabilitate. Dahil ang pinakalayunin talaga ng batas na ito ay yung mga batang nagkasala, hindi na sila uulit. At yung ibang mga bata na at risk na magkasala, hindi sila magkakaroon ng paglabag sa may batas. prevention din May prevention na element siya. na wag na Yes. kayo ma-involve sa ganyan. Yun namang mga na-involve, mahango kayo dyan. Yes, oo. Wag magtuloy-tuloy. Oo. Kaya nga yung pinafocus ng batas, wag basta-basta sila ilagay sa kulungan. Yes, oo. Kasi halimbawa, meron kang batang sabihin nating 15 years old, nilagay mo sa kulungan, 10 taon siya doon. Paglabas niyan, 25 years old lang yan. Sa tingin ba natin magiging safe tayo kung meron diyang isang batang nag-spend ng time sa kulungan ng Mas makokorap. 10 taon. Oo. Pero kung ilagay mo yan sa isang institusyon na actually kulong din naman yun Yes. Oo, pero ang pagkakaiba lang, may programa kayo na marirehabilitate siya. Paglabas niya, magiging useful member siya ng society. Actually, hindi ba yun naman ang purpose din? Kahit naman yung hindi sa kabataan, supposed to be, Tama ito yun. ay reformation. Kaya sila ikinukulong, ano? Pati yung mga major age na, di ba? Dapat, kaya nga yan ano yan parang Bureau of Corrections. Yes, tama Diba? yun. Oo, So oo. we actually intend to correct them. Hindi para mas lalo silang makorap. Yes, Kaya lang, oo. iba kasi nga ang lagay ng mga kabataan. Oo. Wag mo silang ihalo sa mga adults. Pero may sapat ba tayo ngayon, attorney, na facilities? Kasi yung Bahay Pag-asa, okay. Meron tayong Bahay Pag-asa. But is that enough? Kuya Dan, alam mo, yun nga yung kulang ang Bahay Pag-asa natin ngayon. Kulang yung mga facilities natin. Ang ganda nga nung paliwanag mo sa Bahay Pag-asa kanina. Pero yung mga yan, karamihan dyan, hindi pa nag-i-exist. Hindi ba pwede magkaroon din tayo ng eskwelahan na bukod sa Bahay Pag-asa, no? Eskwelahan pero kulungan. Na kumbaga parang itong school na to para doon sa mga children in conflict with the law din. Pero you go to school, naka-dorm kayo dyan, but this is a school. Ngayon, kung halimbawa meron namang mga, kasi while they are actually having yung education nila doon, ay yung ibang mga kagaya naman ng pwede naman incorporate doon yung mga psychologists, etc. But it's more of a school. Parang ambience nila, ambience ng isang nag-aaral. Oo, actually yan yung gusto nating ilagay sa Bahay Pag-asa, parang home-like environment na kahit nandoon sila na institutionalized, hindi magsa-stop yung kanilang schooling, hindi magsa-stop yung mga life skills na ituturo sa kanila. Dapat may mga counseling na nangyayari doon. So, whether you call it a school or Bahay Pag-asa, pareho yung parang goal natin na dapat rehabilitative yung kanyang environment. Pero ang problema din yan, national tayo of scope. Ang national ang scope natin, attorney. Hindi lang naman ang may lumalabag sa batas ng mga bata ang nagkakaroon ng conflict with the law ay nasa Metro Manila. Yes, that's right. Oo. Paano ho yung mga nasa iba-ibang mga lugar? Parang
yun bang facilities na yan ay merong sabihin na ho nating kapareho, yan ba'y na-replicate natin sa iba-ibang parte ng Pilipinas? Ngayon, meron tayo all over the Philippines na 36 bahay pag-asa. Okay. Oo, That's kaya right. lang ang tinitingnan natin ngayon kung ano ba siya? Does it come up with the standards? Yung bahay pag-asa natin doon sa ni-require ng ating batas, ni-require ng JJWC at ni-require ng ating international standards. So ngayon, minomonitor namin yan para tingnan kasi ang nakita namin sa ibang mga institution, Yes. hindi talaga siya mukhang bahay pag-asa, mukha siyang walang pag-asa dahil prison-like yung condition. Mukhang kawalang pag-asa. Kawalang pag-asa yung nangyayari. Oo, ang naging problema kasi dyan, yung prioritization ng pera. Kasi, Can it be, pwede ba ito na magkaroon po ng tie-up with the private sector? Yes, oo. In fact, Na halimbawa, magpatayo ako ng isang bahay pag-asa. pwede po. Oo, ang requirement lang doon ay magpo-provide po ng technical assistance ngayon ang DSWD Yes. para makita kung ano yung dapat na design, ano yung programang ilalagay. Ngayon, meron na kasing nagawang criteria ang DSWD at ang JJWC kung paano siya gagawin at Kung gaano tutulungan kalaki, at kung gaano kalaki. Oo. At may mga NGOs talaga and private sectors na merong nagtayo ng sarili nilang bahay pag-asa. Ang isa dito halimbawa yung PREDA Foundation sa Pampanga na meron din silang itinayo para ma-rehabilitate yung mga bata. So pwede talaga. Pwede to pag-aralan na natin Oo, Magpatayo ibibigay ko tayo yung ng design. ating ng sarili Salamat. nating Oo, bahay salamat, sir. pag-asa. Oo, magpatayo na tayo ng gano'n na para meron Ma'am, ang question ko lang po. Malaking tulong nito sa mga bata. Yes, natin. dahil kasi alam naman natin meron ganyan. Pero ang question ko lang, pwede ba ma'am yung halimbawa matigas na ulong bata? Suwail sa magulang. Pagkatapos although wala pa naman nakukommit na crime. Pero nakikita mo this child is leading to that. Pwede bang i-commit yan sa bahay pag-asa? Sabihin halimbawa na magulang, di ko ma-disiplina tong anak ko at mukhang papunta ho ito sa pagiging kriminal pagka nagkataon. Dahil kahit ako, sinusungay na. Pwede ho bang gano'n na gawin na i-endorse na sa bahay pag-asa? Yung bahay pag-asa kasi, isa siyang actually detention place. So dapat merong nakumit na krimen yung bata. Pero kung doon naman sa problemang yun, Hindi ba krimen yung insubordination? hindi siya sa ating revised penal Parang code, eto sir. matigas ang ulo, ayaw sumunod sa akin, hindi ko mapagsabi. Meron kasing ganyan Oo, totoo yun. At saka meron talagang ibang mga magulang sinusurrender nila yung mga anak nila dahil hindi nila ma-handle. Yes, Pag ganun, dapat merong programa yung local government unit. DSWD to. Oo, para ma-assist yung parents kung paano sila mag-deal doon sa bata. Kasi hindi ito problema lang ng magulang Problema Correct. yan ng komunidad. Exactly, dahil later on pagka hindi yan tumino, Magiging problema yan ng buong komunidad. exactly. So may mga program na din ho for that. Dapat meron sa mga LGUs. Pero Required as po of sila. now, Oo. hindi pa ganun ka-active sila sa ganyan no? May ibang hindi active, may ibang active na. Oo. Oo. Ang iba naman, humihingi ng tulong sa private sector din. Paano ho ba yung rehabilitation na ginagawa dyan? O yung first, halimbawa, ganun, may na-commit. So, ang ano nito, hindi kukulong, di ba? Oo. Nakuha ng police. Co-coordinate yan with DSWD. Di ba? Once na nakuha ng DSWD, so it's either dalhin nila doon sa mga DSWD centers nila, Sa bahay pag-asa. at dalhin na sa bahay pag-asa. So pagka ganun, okay, after that, magsaserve sila din ng kanilang sentensya. Yes. Ganun ba yun? Parang kung meron silang, ang nilalagay kasi sa bahay pag-asa, dalawang kategorya ng bata. Yung una, yung mga batang above 15 na nakasuhan. Okay. So habang pending yung kaso nila, meron na silang programang dinadaanan doon. Kasama dyan yung life skills, yung mga counseling, yan lahat nandyan na yan. So habang tumatakbo yung kaso nila, pag sila ay nag-guilty, ilalagay sila ngayon sa rehabilitation center naman. Paano ho kung halimbawa ay bailable yung kaso? Kung bailable, tulad din ng mga Pwede i-bail out. taong adults, pwede rin silang i-bail out. Kasi Oo. kung pwede mong gawin sa adult, syempre, Exactly. pwede mo rin gawin sa bata yun. Pero kung nakita ng judge na hindi sa best interest ng bata na Bigyan siya ng bail. bigyan siya ng bail, pwede rin namang i-commit ng judge sa bahay pag-asa. Kasi yung bahay pag-asa, actually, it's also a detention place. So, Hindi lang siya
kulungan Okay. ng mga taong malalaki pero hindi rin sila nakakalabas So doon. even if the case is bailable, halimbawa nakikita ng judge o kaya maging yung mga magulang, sinabi, commit na lang ho namin yan dyan. Kasi pwede yung bata, may ipon ho ako, bebail ko sarili ko. Diba? Pero yun will be depending on the grant that the judge will be giving him. Diba? O kung siya ay nagkasa. So pwede palang May pagkakataon ano na ang gano'n. judge na gano'n. Actually, ang isa pang ang reason na pwede mo rin siyang ilagay sa bahay pag-asa kung halimbawa serious yung crime na Offense, nakumit ng yes. bata. Halimbawa nakapatay. Oo. Eh, O ng rape. Or ng rape. Oo. Pag nilagay mo yan doon, ibalik mo sa community, sa tingin mo ba matutuwa yung Yes, kamag-anak ng victim? Eh baka mamamatay lang din siya doon, Tsaka baka gagantihan siya. balikan lang. Oo. So pag ganun, kailangan na siyang ilagay sa itatanggalin siya doon. Pero doon naman sa mga light offenses, hindi mo kailangan ikulong yung bata. Pwede mo na siyang ibalik doon sa komunidad. Pero dapat meron din siyang prosesong pagdadaanan doon para magsisi siya doon sa kasalanan niya. Kasi dapat central dito ay yung biktima pa rin. Kasi naman, bakit nyo pinagbawal kasi yung pamamalo eh? Corporal punishment ba? Hindi, kasi minsan, ako ma'am, bata tayo siguro. Ewan ko, nung bata tayo, kami talagang alam namin pagka hindi ka sumunod sa magulang mo, Papaluin mapapalo ka. ka. Pagka naman mahal ka ng magulang mo, magulang talaga, hindi ka naman basta papaluin kung hindi ka. There are corrections kasi that can be done na ang natatandaan muna ng bata, hindi ko dapat gawin to dahil mapapalo ako. Because he cannot fully understand yung lahat. Bakit hindi mo dapat gawin ang isang bagay? Ngayon, ganyan, kaya kita nyo, maraming siraulong mga bata sa abroad. Kasi, tatawag ito sa 911. Yung magulang pa pinapakulong. Ngayon, bawal yung ganito. Bawal, hindi mo ako pwedeng paluin. Although we accept the fact na may mga magulang talagang hindi mga dapat tawaging magulang Kasi talagang kung mamalo naman, wala sa lugar. Basta paluin sa kahit na saan. Pero hindi ko makita yung rasyonal. Kasi even biblically speaking, sinasabi ho yun na na pagka mahal mo ang anak mo, dapat pinaparusahan mong paminsan-minsan. Sabi yun ng 13:24 of Proverbs na ang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak. Subalit yung umiibig sa kanyang anak, nagpaparusang paminsan-minsan. At least yung alam mo na matatandaan lang yung nung bata. Tignan nyo, naging resulta ngayon. Ang dami-daming mga sutil na bata. Yung nakita naming parang naging dahilan karaniwan ng mga batang nagkakaroon ng krimen dahil mayroon silang dysfunctionality sa family. Ibig sabihin, absent yung guidance ng magulang. Yes. So, malaking bagay yon na buo yung pamilya. Yes, Kasi ang sabi kasi nila, mahirap kaya daw nagkakasala. Pero hindi totoo yun Maraming mahihirap na mababait. Oo, totoo yun. Pero doon sa mga nagkakasala, talagang makikita mo yung failure ng father or mother figure. So, na ma-guide sila. na ma-guide sila. So malaking bagay din yung guidance. Right. Although ngayon, yung marami namang argumento diyan pagdating sa corporal punishment. Yung iba naman ang sinasabi nila, ang pinaka-effective daw ngayon ay positive discipline na kailangan nakakausap mo yung mga anak mo. Kasi ako, ang tingin ko naman, even if it's a corporal punishment, it should always be positive. Dahil dapat positive kasi ako, I have to admit, gusto niyo, demanda ninyo ako. Yung anak ko, pinapalo ko Pinalo ko yung anak ko but there are certain limitations that I do. Pero I explain. Alam mo, sinabi ko sa anak ko, pinakamasakit anak na gagawin ng isang magulang sa anak niya ay yung mapalo ka. But the reason why I did this, I already told you once, twice, and thrice. And I told you, the next time that you will do this, you're gonna go belly down. Right? And you still did it. So, I have to do it. So, bakit? Mali ginawa mo. Gina-explain ko gano'n. And you have to... kasi ako, lumaki ako na napalo din ako ng magulang ko Pero hindi out of hate, hindi out of yung bang sabi mo, hindi masakit nga sa'yo yung masaktan mo yung anak mo But there are certain things na, ewan ko, sa bagay, yan kanya-kanyang yan, Kaya sa akin, so, demanda nyo ako, sige. Sa akin, kung gusto nyo demanda nyo ako. Kasi nakita ko na kung paano kaming pinalaki.
At wala naman naging, siguro kung hindi ako napalaki ng magulang ko na maayos, baka sira ulo rin ako ngayon. Baka isa rin akong bagamundot, mamamatay tao din ako. Pero napalo ako Napalo ako. Hindi, minsan nga, napalo pa ako ng hindi ko naman kasalanan eh. Pero naintindihan ko, ba't ako pinalo nung they were able to explain it to me, ba't ako napalo? So naintindihan ko. Sabagay, hindi naman lahat ng tao ganun, hindi naman lahat ng bata ganun. But just the same, this is gonna be a long argument. Yes, But ako I also feel naman yung na nagiging situation na may mga magulang na ako galit naman ako sa ganun. Ako magparusa naman hindi naman tinuturing na anak yung bata. Diba, merong pinapalo ng palo-palo Diba? Minsan Abuso na yun. Diba? Abuso. Minsan 2x2. O kaya Abuso minsan, yun. Hindi yun disiplina, abuso yun. Exactly. Well, anyway, papabor ba kayo dun sa babaan yung age ng ma'am? Yun yung gusto Gawin namin. daw 9 years old. Gawing 9. Masyadong bata po kasi yung 9 years old. Kung Oo. ang aim natin ay pababae ng krimen, makikita kasi natin ngayon sa statistics na ang karamihan ng mga batang nagkukumit ng crime ay talagang nasa 15 hanggang 17 years old. So kung pababae natin, parang hindi niya marirespond yung pagbababa sa krimen. Kaya Tsaka baka lalo lang kasi ito nga lang, di pa natin masyado magampanan yung natin. At totoo yun. Ito pa, tama yan Kuya Dan. Buti bringing up mo, hindi tayo ready bilang isang bansa na magpababa ng edad kasi very costly yun sa ating gobyerno. Ibig sabihin nun, magpapatayo na naman tayo ng mga institution. Ngayon nga lang, hindi natin mapatayo lahat. Exactly. Kasi parang baka mas lalo lang tumindi yung krimen dahil magwawala na lang sila. Anong ginagawa nyo sa amin? Lahat kasi kukulong mo na ng ikukulong Ang Correct, karamihan ng crimes ngayon ng mga bata, mga 49% ngayong year ay theft. Yan. Dahil Ako. kailangan nilang mag-survive. But gaya ho ng aming noon pa man na pinag-uusapan natin, we are partners in public service and hingin na po namin nila Ani yung mga design ninyo. Yes, Baka sakaling susulatan ko po kayo, Opo, sir. please. Papadala namin yun. And kung ano ho ang may paglilingkod, kagaya ng sinasabi ko noon pa sa inyo, itrato nyo hong ang himpilan ay sa inyo. Naku, Kung ano po yung salamat, pwedeng magawa para ho makapag-anunsyo, you are always welcome, ma'am, at bukas po ang ating himpilan. At kagaya ho ng aming sinasabi, ariin nyo pong ito'y bahagi ng inyong kampanya para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Naku, salamat Kuya Dance. At meron kayong puso sa public service at sa mga bata. Malaking bagay po ito. We are nothing without this, ma'am. Alam nyo, ito lang po ang aming kumbaga, maliit na pag-asa para kaawaan din kami ng nasa itaas. Baka sakaling tayo ay mas mabigyan ng mabuting pagkakataon para mas makapagsilbi pa. Salamat po Attorney Patricia Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice Welfare Council. Thank you, ma'am. Thank you. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa pagbabalik ng Serbisyong Kasambahay. Huwag po kayong aalis. In the afternoon, dire-diretso po ang serbisyong kasambahay. Kasama pa rin nyo yung Kuya Daniel dito ho. Sabi ko sa inyo, di ba lagay nyo yung ating stinger dito na may video tsaka dito. Next week. Hirap gawin ba yun? Ha? Hirap ba gawin yun? Matagal ba gawin yun? Alex, matagal ba gawin yun, Alex? Ha? Ano ba? Pwede nga gumawa? Oo. Ha? Okay. Sige. Bagay, patay lang nga lang katwiran 5:25 na po ng hapon. Service on the dot muna tayo. Si Nanay Rosalina Bakay. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Apo. Daniel. Paano po yung leg nyo? Nagkabukol po ng maliit kasi po lumaki na siya ng lumaki. Nag-umpisa ng maliit lang. Opo. Gaano katagal na po yan? May 4 na buwan na po. 4 na buwan. po. Hindi nyo pa po napapatignan? Napatingnan na po sa aming ospital sa Calapan, Oriental Mindoro. Ano po ang sabi? Ay ipabiopsy po daw doon dito sa Maynila at mahal din daw po doon sa Mindoro. Na-biopsy na po? Opo. Ay hindi pa po at Hindi mahal pa po po. Magkano daw po ang hinihingi sa biopsy? Ay sabi po ay kulang pa po yung 2,000.
Ngayon po, wala kami kakayahan para makapagpa-biopsy. Paano po kayo nakarating dito sa Maynila, Inay? Pinapunta po ako ng aking pamangkin na So, nasa siya po ang- dating daan po. Siya po ang nagpadala sa inyo dito. Opo. Okay, ganito. Nanay, ha? So, hindi pa po yan nababiopsy, kailangan na matignan. Oo. Opo. So, yung pamangkin ninyo, kasama po sa ang dating daan. Opo. Ayan, sige. Ganito po ang gagawin natin. Kasi napabayaan na ho, lumaki ng lumaki. Ilang buwan na nga po? 4. Opo, nag-umpisa po ito ng magtatapos ng Abril. Liwanagin ko lang ho sa inyo. Minsan pa ha, ang atin hong public service dito sa UNTV at sa Radyo La Verdad ay open po ito sa lahat. Ano man po ang inyong relihiyon, ano man po ang inyong kulay, ano man po ang inyong sektor. Ano? At tayo po ay katulong natin ang ating mga kasama sa ang dating daan sa pangunguna ni Brother Eli sa pag-assist din sa ating mga kababayan po na ito. But just the same, we are reiterating, hindi po ito exclusive sa mga members lang ng Church of God International. As a matter of fact, ay napakarami ho nating mga kababayan na tinutulungan na hindi naman ho member ng Church of God International. It's Opo. just that kagaya ni Nanay, 'di ba, Nay, ano? So gusto lang ho naming iparating sa inyo, ito po'y bukas sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Okay, ganito, Nanay, ha? Amin hong ikino-coordinate na po yung inyong problema para mabiopsy po kayo. Kung kakailanganin po yan ay operahan, ano daw ho ba, bukol daw ba talaga siya? Sabi po doon sa amin sa Mindoro ay Kolani daw po. Oo, ganyan ho kasi minsan. Kasi nagkaganyan ako minsan eh. Minsan natulog ako. Nung matulog ako, parang nangawit o naipit. Paggising ko na kinumagahan, para ako nagkabeke. Akala ko beke. Sabi ko, abay, tanda ako na bineke pa ako. Nung pinatignan ko, hindi daw beke. Minsan, mayroong mga, yung gland natin dito, salivary gland, mayroong nagbabara. Lalo na pagka hindi ka masyado palang ngumunguya. At that time, ako'y parang juice lang, ganyan. Hindi ako masyadong kumakain. Meron daw parang gano'n na nagbabara. Nagiging lumalaki. Pero awa naman ng Diyos, nag-subside rin. Kaya lang, ito kayong atin pong si Inay, ay ano po palayaw nyo, Inay? Linda? Bakay po, Rosalina Bakay po. Ano po ang palayaw ninyo? Lina? Opo. Ang tawag po nila sa inyo ay Lina. Opo. Si Nanay Lina ay lumaki na ito at kailangan ho siguro malaman natin talaga kung ano ang dapat na gawin. Opo. Kung kailangan ba talagang i-biopsy at ipa-biopsy po natin, tulungan po namin kayo sa awa ng Panginoon na ma-biopsy kayo at kung kailangan pong operahan Opo. ay okay naman po kayo magpa-opera. Opo. Ay ilang taon na po ba kayo? 64 po. 64. O yan. Sige. Tapos siguro kung ano yung mga clearance, ani ha, pakialalayan si Nay. Nay, kayo po ay kinoordinate na namin kay Dr. Nilo De Los Santos ng ang medical director po ng De Los Santos Medical Center. Opo. Ay bukas po ng alas 11 may schedule na ho kayo. Opo. Doon po sa ospital para ho ma-check kayo kung kailangan po ma-biopsy ay magawa po natin. Ha? Okay po. Samantala, kayo muna ho ay pakainin ni Ani ng para hapunan na. Ani ha, pakainin mo si Nay. Nay ha? Opo. Okay po. Yan, salamat po. Yan. Salamat sa Diyos. Salamat po, Kuya Daniel. Ay, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong makapaglingkod at sana ay maging maayos po kayo. Ilan ho ba anak nyo? Sila po ay may mga pamilya na lahat, 5 po. Sino kasama nyo sa bahay? Yung akin pong bunso, Ilan taon na ho yung bunso nyo? andito po yung 29 po. 29. Yun na wala pang asawa. May asawa na rin po. Yung asawa nyo po, Ay nasa bahay po, stroke. na-stroke naman. Opo. Sige po. Kasi pag ako'y nakakakita ng mga matandang babae, mga bata, matandang babae. Pag matandang babae, nakikita ko, lumagpas ng 60, ang naalala ko naman ay aking inay. Di ba? Sige po, at tayo, tayo'y
makapaggawa ng coordination sa inyo. Salamat po uli. Salamat po sa Panginoon. Diyos. No? Lagi ho kayo mananalangin kasi yung aming magagawa ay napakaliit lamang ho nun. Ang hindi ho natin kayang gawin, magagawa po ng nasa itaas. Opo, Ha? opo. Sige po. Ayan, si Inay Rosalina Bacay. This time, punta naman ho tayo sa ating healthcare and empowerment ng mga kababaihan. Ang ating pong Women's Desk. Alam nyo, sa Pilipinas, umaabot ng 2,800 ang mga namamatay every year, ha? Alam nyo ang dahilan? Cervical cancer. Ang ibig ko sabihin yan, nasa 7 kababaihan ang namamatay kada araw dahil ho dito sa ganitong klase ng sakit. Kaya ho, ngayong August ay ipinagdiriwang po ng Department of Health ang National Adolescent Immunization Month. Kasabay po nito ang ika-10 taon ng Human Papilloma Virus Prevention sa atin pong bansa. At bunsod po niyan ay pinapayo ng mga espesyalista mula po sa Philippine Foundation for Vaccination na ibilang po ang HPV vaccine sa childhood vaccination routine. Lalo na ho dun sa mga batang ang edad ay 10 hanggang 13 o yung tinatawag po na nasa adolescent age. World, you're going to see that HPV vaccination is really recommended, no, for adolescents. Universal recommendation is adolescent vaccination. Ayon ho kay Dr. Cecilia Llave ng Society of the Gynecologic Oncology of the Philippines, mas nagiging epektibo po ang HPV vaccine kung ito ay naibibigay ng mas maaga. The cause of cervical cancer is HPV virus that is chronic and persistent. Meaning, before you even have it, it takes a long time for you to develop that. It takes 10 to 30 years before your kulugo can become cancer. Kaya po inihimok ng mga doktor ang mga magulang na pabakunahan ng HPV vaccine ang kanilang mga anak na nasa adolescent age. 2 dosage po ng HPV vaccine ang ibinibigay sa mga batang babae na nasa edad 9 hanggang 13 taong gulang. Libre po yan na ibinibigay sa mga health center sa 47 probinsya. At hindi lamang ho mga kababaihan, ha, maging yung mga kalalakihan po ay pinapayuhan din na magpabakuna dahil nagdudulot din po ang human papillovirus ng anal at penile cancer sa mga lalaki. O yan. So, mas mabuti na nga yung ounce of prevention kesa sa pound of cure. Kaya, mas maganda ho, kung may mga available na bakuna na ganyan, ay i-avail na kaagad natin, ano? Yung mga 9 years old to 13 years old. At nang maiiwas ho natin doon sa maaaring mga karamdaman na dumapo sa kanila. Bueno, yan ho, ilan lamang sa mga ibig naming ipatalasta sa inyo, lalo na para sa kapakanan ng ating mga kababaihan. 5:34 in the afternoon, isa po sa mga layunin ng ating programa, ito pong tayo makapagbigay ng inspirasyon at magpalakas din ng kalooban ng ating mga kapwa-tao. At minsan, sa mata ng bata natin nakikita ang pag-asa. Alam nyo po, itinatapo na ng iba pero yung iba namang tao ay nakikinabang dito sa mga ganitong bagay. Alam nyo yan, ang nangyari ho dito sa naging kabuhayan ng pamilya ng 9 na taong gulang na si Robert Nonoy Villanueva. Tumutulong po sa nanay ko naman ni Baboy. Sa kanya pong murang edad ay likas sa kanya ang pagiging matulungin at maaasahang anak. Madalas po siyang isinasama ng kanyang ina sa kanilang hanap buhay at sumasama po itong si Nonoy sa kanyang ina sa pangungolekta ng kaning baboy pagkatapos po ng klase at matyagang sinusuyod po na mag-ina ang bawat sulok ng kanilang lugar. Pagkatapos po ng halos 2 oras na pag-iikot, pumupunta naman sila sa kapitbahay na nag-aalaga ng baboy. At doon naman, ibinebenta ho nila yung naiipon nilang kaning baboy ng 30 pesos kada balde.
Pero bago sila mabayaran, kailangan muna nilang pilian yung mga kinolekta nila. Kailangan alisin muna ho nila yung mga hindi dapat na kainin ng baboy, kagaya ng mga plastic minsan na napapasama, no? Yung mga balat ho ng saging, yung mga tangkay ng gulay, idinidiretso naman po ni Nonoy doon sa mga malalaking baboy. Bagaman ho, mahirap yung kanilang hanap buhay, ginagawa po ito ni Nonoy para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Panggastos po sa pag-aaral ko po. At kahit po namulat sa ganitong hirap ng buhay, positibo ang pananaw niya at umaasa po siya na balang araw matutupad din ang kanyang mga pangarap. Sa susunod na linggo po, abangan natin ang serbisyo na maibibigay natin at ng ating mga kasambahay sa pamilya ni Nonoy. Yan. Kita ninyo yung mga bata na ganun. Simple lang na na-appreciate niya at nagtsatsaga siya. May pag-asa siyang tinitignan. Minsan tayo naman, kumikita naman tayo ng kahit na papaano. Kaya lang yung iba, mapaghangad masyado. Gusto ka agad, madali ang di ba? Parang, yan, sana magiging maging inspirasyon din ho sa atin na kahit na bata, lalo na natuto ang bata ng pagkilala sa Panginoon at pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon at pagkilala sa magagawa ng Panginoon, napakalaking bagay ho nun. Minsan may mga naituturo pa sa atin ng bata kaysa doon sa mga matatandang hindi natutong magsikap sa buhay, ang gusto ay mamerwisyo ng kapwa, ang gusto ay magnakaw. Kung talagang tutuusin, magsisipag ka lang, hindi ka naman mababakante, hindi ka naman din magugutom basta-basta. Napakayaman ng kagandahang loob ng Panginoon kung tayo meron din namang gagawin na pagsisikhay sa buhay. So bago tayo manisin ng kahit na sino, basahin din natin ang ating sarili. Saan ba tayo nagkulang? Saan ba tayo nagkamali? Ano ba ang dapat nating iayos? Pero kagaya ng aming sinasabi, ang best principle ng economics, sabi nga natin, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Ayun ang the best principle of economics. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Hindi naman niya tayo pababayaan, hindi naman tayo niya pagkukulangin. At kung minsan lang tayo nagkukulang ng pagtitiwala at tayo ang nagkukulang ng pagsisikhay para naman maipakita natin sa Panginoon na mas kinikilala natin yung magagawa niya sa buhay natin at hindi iniaasa natin sa sarili lang natin. Sabi nga, huwag kang tumiwala sa sarili mong kakayahan. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ayan. Okay, bago ho tayo magtapos, dumako muna tayo sa ating kasangbahay update. Noon hong 22 ng Agosto, pumunta po si Mang Esteban dito sa ating himpilan para humingi ng tulong na mai-surrender na niya yung baril na hawak niya dahil matagal na po itong walang lisensya. Kung problema tungkol dito sa isang baril na caliber 45 na nabili ko noong 2003, ay kung pwede pa pong i-renew yung lisensya po, o kung hindi naman po pwede, di iso-surrender na lang po kung ano ang pinakamabuting gawin po. At katulad po na naipangako sa atin, kahapon po ay sinundo si Mang Esteban ng mga kawani ng pulis para ihatid siya kung saan pwede niyang isurrender ang kanyang baril. At pagdating po sa Camp Crame ay agad naman siyang inasistihan ng mga katuwang nating pulis para mapabilis po yung proseso ng pagsusurrender niya. At nagbigay naman po ng ilang pahayag si Chief Inspector Jewel Nicanor ng Firearms and Explosives Office patungkol po sa pagpoposes ng isang baril. Ang isang barel na hindi na-renew or na parehistro dito sa Firearms and Explosives Office, papatak na isang loose firearms na kung saan may karampatang parusa sa sino mang tao na mahuhulihan ng isang barel na considered as loose firearms. Ang mga baril po na napaparenew lang po natin is yung mga baril na nag-expire from 2014 onwards. So yung 2013 and below, they will be renewed pagka naaprubahan na po yung final general amnesty. During the duration, habang hindi pa po nare-renew, all the licensed firearms kailangan pong may turnover po sa FEO or to the nearest police station for safekeeping po, para sa protection din po ng ating license holder.
Yan. At nagpapasalamat naman ho si Mang Esteban dahil sa wakas, nakahinga na ho siya ng maluwag at hindi na ho siya nangangamba na matukhang siya o makatok siya ng mga pulis. Una sa lahat, ako nagpapasalamat sa Diyos at kay Kuya Daniel at sa programang Serbisyong Kasambahay. Dahil ako'y nakahinga na ngayon ng maluwag dahil nai-surrender ko na yung aking baril na walang lisensya. Maraming salamat po. Ayan. Samantala po, buwan ng Pebrero naman na ang unang tinutukan ng UNTV News and Rescue ang panawagan sa gobyerno ng mga kababayan nating OFW na sila po'y tulungang makauwi na sa bansa matapos po na magkaproblema sa kanilang kumpanyang pinapasukan at matapos nga po mahigit 2 taon lang naman na paghihintay ay matagumpay na po na pauwi ang ilan sa kanila mula sa Saudi Arabia. At ayon po sa ating isang informant, awa ng Diyos, 129 po ang nakauwi dito sa ating bansa. 123 po dyan ay ang ano yan? Oo. Ayan, hindi, alam ko lang dahil akala ko si Sigiripit tsaka si Sigiripat. 123 po dyan ay repatriated at yung 6 yun pong medical termination ang kanilang reason. Makakatanggap po sila ng konting ayuda mula sa pamahalaan. Kabilang na po yung cash assistance, relief items, free enrollment sa state colleges and universities sa mga dependents at iba pa. Ngayon po ay kasama natin na isa sa mga OFW na nakauwi, si Ginoong Lester Cubico. Lester, magandang hapon. Po kuya, salamat po sa una po sa lahat. Salamat po sa Diyos at sa inyo po kuya sa UNTV at sa ating mahal na Pangulo. Kanina po dumating po kami alas 10 ng umaga pasado. Lumapag po yung eroplano at pagkatapos noon doon po sa immigration, hindi namin akalain na nandun po pala yung ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Natutuwa po kami at ako mismo, yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nakamayan ko po siya. Yan. At kasi ganyan ka-active ngayon si Presidente Duterte at yung ating pakikipag-ugnayan naman din kay Secretary Bebot Bello at andun din si Jun, si DFA Secretary Jun Yasay. Opo. Andun sila, pati sila Secretary Bello. So, gaano katagal ka sa Saudi na stranded? Nasa po ako, halos 3 taon po, mahigit. 3 taon at 2 buwan kasi ang kontrata ko namin, every year dapat uwi ko kami. Nangyari po, nagkaroon ng problema sa kumpanya namin. Kaya nagkaganon po. So, yung mga sweldo nyo dapat na makuha, hindi nyo pa rin nakukuha? Hindi pa po nakukuha. So, ang pero kumpanya... Kayo naman ay nag-issue na ng special power of attorney para lalakarin na ng gobyerno yon sa inyo. Ayan, pinangako naman din sa atin ni Secretary Bebot yan na ipa-fast track nila yan para hindi naman kayo matagalan ng paghihintay. But kumbaga, itong pagdating ninyo, meron namang kaunti, di ba? Kaya lang, 5,000 lang yata yung but just the same, kahit pa paano, meron ding assistance na binibigay naman sa atin, And pa-follow up namin yung iniintay ninyong makuha, at pinangakuha naman tayo ni Secretary Bebot dyan, ha? Baka pwede yung sige, manawagan kasi doon po sa sa Saudi, nakasama po ako sa isang kaibigan ko. Yung DH doon, kawawa po yung DH. Minsan sinamantalahan ng, kung di yung amo, yung anak ng amo mismo ang nagano. Kaya, nire-rape. Opo, ganun po nangyari. Hindi ko po alam kung ano na po ang ginagawa ng ating doon. So, meron kang kakilalang personal mismo na ganun yung problema? Opo. Gusto mo ilapit natin mismo kay Secretary Bebot? Opo, para mapadali po. Ay natin para malaman yung report na yun kung mismo, at para malaman natin kung ano ba talagang kalagayan, Lester. Okay? So, welcome back to the Philippines. At yung pamilya mo ba ay natawagan mo na? Opo, alam na po nila na nandito na po sa Pilipinas. Sa Leyte po kasi ako. Leyte ka. So, uwi ka pa ng Leyte niyan?
Siguro mga after 1 week. After 1 week. O, sige. So, andito na po si Lester Cubico. Doon sa mga, at pati na doon sa mga kasama mo na 129, pati na yung mga 6 na mayroong karamdaman. Welcome back to the Philippines. There's no place like home. Okay. Salamat sa Panginoon at nakabalik na kayo na maluwalhati. Alam mo, ito I wake up early in the morning and I stay until late in the evening. Pero at least yung bahagi natin dito sa huling yugto ng programa natin dito sa Serbisyong Kasambahay. Kumbaga ito yung ating mga kahit papaano ay pang-feel good mo, no? Parang pampaluwag ng kalooban, di ba? Medyo isang bagay na yun yung bang maging maliit na kasangkapan tayo sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. It's an opportunity, it's an honor. Dahil kumbaga atin ho yung karangalan na tayo nabibigyan ng chance to help. Dahil hindi naman natin magagawa ito kung hindi sa tulong ng Panginoon. Kaya minsan pa at Doc Joseph Lee, ang aking home partner. Ang akin home partner na talagang laging ready rin sa... Alam nyo, kaya minsan ako nakikipagkaibigan ako sa mga doktor na kagaya ni Doc Joseph Lee. Para may nalalapitan ako para doon sa mga problema ng mga kababayan natin. Nalalambingan ko. Partner Doc, sabi ko, medyo kagaya ni Atty. Reggie, nalalambingan ko din. Atty. Reggie, alam kong ikaw mahal per minuto mo ng konsultasyon. Pero pagka mayroon mga kailangan, di ba? Kaya alam nyo, maganda rin yung may mga kaibigan kang mga doktor, konduktor, pagka may kaibigan kang konduktor ang kaibigan mo, di ba? Pwede mo ilibre sa pamasahe yung diba? Konduktor yung kaibigan mo. Edi merong ticket sa bus, may libre ka. Kaya salamat ho. Minsan pa, hanggang dito po ang ating programa dahil mag-overtime na naman ako. Sasabihin na naman ni Ani, sobra daldal ko dito. Kung loloobin po ng Panginoon bukas, 4:30 to 5:45, kung di ako mag-overtime, dito ho sa ating programa. Muli, ang ating pong pasasalamat una sa lahat ay isa pong may kapal na tayo ho ay may pagkakataong makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao. Subalit, gaya ho ng ating sinasabi palagi, kami po'y maliit na kasangkapan lamang. Wala po kaming kabuluhan kung hindi kami ay nagiging instrumento lamang para makarating sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Kaya po, ang laging sinasabi natin, sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. And with all humility and humbleness, we say, ito po ay ating nagagawa lamang dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya po, hayaan nyo kami ay makapaglingkod sa inyo. Ano man ho ang kulay nyo, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong kalagayan sa buhay, sektor, o kung saan man ho, ano man, basta't kami ho merong magagawa, nandito lang po kami. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahan. Ako po ang inyong Kuya Daniel Razon. Susunod na, ito ang balita with Atty. Reggie, Angela, and Monica.